Breakthrough sa kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Nahuli ng NBI sa probinsya ng Isabela ang isa sa mga suspect, si Robert Ponce, na umaming siya ang sumundo kay Barameda bago ito pinatay at isinilid sa drum. Bagamat iginiit niyang hindi raw siya kasama sa mga pumaslang dito. Handa rin daw siyang tumulong sa paglutas sa kaso. May report si Dante Perelio. Matapos ang 3 taong pagtatago, hawak na ng NBI ang 48 anyos na si Robert Ponce, isa sa mga pinaghahanap na sospek sa pagpatay kay Ruby Rose Barameda Jimenez, kapatid ng dating beauty queen at aktres na si Rochelle Barameda. Natuntun si Ponce sa Kawayan, Isabela pasado 2:00 ng hapon kahapon. 3 months ago, noong July 2012, nakatanggap kami ng isang information galing sa aming reliable informant na ito nga si Robert Ponce ay kasalukuyang naninirahan doon sa Kawayan, Isabela. Yung aming undercover operatives ay kinuhanan siya ng mga photographs. From there, pinakita namin yung photographs na ito doon sa ating state witness at kinumpirm niya na siya talaga yung Robert Ponce. Pag-amin ni Ponce, kasama siya sa mga sumundo kay Ruby Rose noong March 14, 2007, araw na naiulat itong nawala. Sa salaysay ni Ponce, ang mister daw ni Ruby Rose ang nag-utos di umano na sunduin ang biktima mula sa kanilang bahay sa BF Homes, Parañaque. Ayon pa kay Ponce, siya raw ang nagmaneho ng kotse ni Ruby Rose habang nakakonvoy sa 3 pa niyang kasama. Itinanggi ni Ponce na kasama siya sa pagpatay kay Ruby Rose pero inamin niyang siya ang naghanda at nagbuhos ng semento sa loob ng drum kung saan naroon ang katawan ni Ruby Rose. Hindi rin daw siya kasamang nagtapon sa drum sa Navotas Fishport. Si Discalso po, ang gumawa, tsaka si Eric po ang naglagay sa akin. Basta kami po naghahalo ng simento. Tapos noon? Nilagay na po sa simento, sa drum po. Inamin ni Ponce na may natatanggap daw siyang 7,000 pesos na allowance kada buwan galing di umano sa mga Jimenez. Handa raw siya makipagtulungan sa mga otoridad para malutas ang kaso. Naka-hospital arrest ngayon si Attorney Manuel Jimenez II, ama ng mister ni Ruby Rose dahil sa kasong murder. Ang mga Barameda umaapela. Si Attorney Jimenez, napakasarap ng buhay sa ospital na hindi namin alam kung siya ba talaga yung Attorney Manuel Jimenez na suspect dito. Kasi nga, hindi rin kami allowed na makita siya. Marami kaming information na nakukuha na hindi naman siya yung nandun sa loob at kumbaga talagang may special treatment. Pinaghahanap pa ngayon ang kanyang kapatid na si Lope Jimenez at kanyang driver na si Eric Fernandez. Tuloy naman ang sinampang kasong parricide sa mismong mister ni Ruby Rose na si Manuel Jimenez III. Magkahalong tuwa at lungkot naman ang naramdaman ng mga kaanak ni Ruby Rose nang mahuli ang isa pang sospek. Mixed emotion. Hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman talaga namin. Sabi nga ni Mami, kumbaga nare-refresh sa kanya yung dati na naging experience namin. Ang sa amin na lang is kung ano yung makakabuti para sa kaso ni Ruby Rose na mapabilis ito, doon kami. Sinubukan kunan ng pahayag ng GMA News ang abogado ng mga Jimenez pero di nila sinasagot ang telepono. Sa exclusive interview noon ng GMA News, una nang iginiit ng mag-amang Jimenez na wala silang kinalaman sa pagpatay kay Ruby Rose. Nalulungkot ako dahil marami rin naman kaming pinagsamahang maganda. Hindi nga lang happy ending. Pero nakikiluksa ako at nakikidalamhati doon sa mga nararamdaman ng taong nagmamahal sa kanya. Dahil minsan ko rin naman siyang minahal. Tulad niyang galit sila. Ibig sabihin, baka sabihin, away plastic kayo. Mahirap yun. Ika nga, let's call a spade a spade. Pero direkto, kung ang puntos at sinasabi, kami ang may kagagawan, ako daw, mastermind, parang may nagsabi ng gano'n. Hindi ko naman narinig. Aba, hindi totoo yan. June 11, 2009, natunton at naiahon ng mga otoridad sa isang bahagi ng Navotas Fishport ang isang steel case kung saan isinimento ang bangkay ni Ruby Rose. Isang Manuel Montero ang nagturo sa kinaroroonan ng steel case. Bagaman sangkot din siya sa krimen, si Montero na ang nagnguso sa iba pang mga kasabwat sa pagpatay kay Ruby Rose. Dante Perelio, GMA News.